So, aside from si Colonel Almodovar yung most bemedaled, isa sa most bemedaled namin, siguro top, basta most bemedaled na Ranger officer sa generation namin, siya rin yung most exposed sa lahat. Actually, siya yung siguro one of the only officers na lumaban sa lahat ng threat groups. NPA, MN, MI, Abu Sayyaf, o sinong kaaway mo doon sa Marawi, ISIS, DI, basta checkmark, Monching yan. Si Rambo yan. So ito yung another niya na classic niya encounter niya sa Quezon bago lumaban sa Abu Bakar. To Quezon. yes, sir. At siya naman, so after nung sa Quezon encounter namin, so yan, ganda yun, at least na-promote lahat yung tropa na kasama ko doon. And kung din talaga, yung lessons learned ko doon sa Hanagdong, dyan sa Sariaya, Quezon na yan, is sometimes as an officer, you will need to maintain the initiative, no? Especially, sometimes yung war, yung conflict, yung conflict kasi, you cannot, hindi mo ma-predict, no? Yung complexity niya, sometimes you cannot predict what will happen and ano yung mga opportunities na mag-open. And sabi ko nga, dapat as an officer, you should always take the initiative kung ano yung the right decisions for you to make as a leader. No? So katulad nung sa Quezon, sabi ko nga, nung nakita ko na medyo mali, at saka so ako na yung nag-initiative na sir, dito tayo. So that you could drive yung continuity ng operations. No? So, minsan kasi pag nakaplano na tayo, doon na tayo nakapako, wala. Pag may mga opportunity na dumating, so hindi natin nag-grab. So, dapat you should you should always alert doon sa mga opportunities na nag-arise during operation. Kasi very dynamic ang conflict eh. So, yung friction of war, yan yung mga uncertainties na hindi natin nakikita, hindi natin nakukonsider na ma-experience mo lang doon, but make sure pag dumating yung mga yon, you are ready what to do. So, yun naman yung dyan. So, ito naman, yung next na ko natin is itong one of the classic operations din namin sa Quezon. But this time, yung aming target, yung objective namin is at the middle of Sierra Madre. No? So, well, during that time, it was, I think, 1999, no? Nung siuna ako. So, this time, I was already a company commander of the 17th Scout Ranger Company, organized on February 1999, and then we had our aming mga test missions, company test missions as a newly organized company. So yan, ang maganda lang doon, of course, is yung kumpanya ko, I was the one who trained them, no, as a unit, and how to fight them, for them how to fight as a unit. So of course, ang downside lang ng nung pag nag-organize ka kasi ng bagong unit, sometimes although hindi siya magandang practice, no, yung mga ibang unit, of course, the FSRR will ask for some unit companies to bring or to give, to donate, or to mag-assign ng mga tropa na i-assign dun sa bagong inorganize na unit. And of course, no, definitely sometimes, and most of them, yung mga ibibigay sa'yo is talagang yung mga sakit sa ulo. So, ng mga tropa, pagka hiningan ka. Siyempre, alam ka naman magbigay ka ng snappy. Of course, you have to give kung yung sakit sa ulo, ibigay mo para mabawasan ka ng sakit sa ulo. So, yun na. Generally, mostly, yung mga unit ko doon, yung mga tropa ko sa 17 SRC, are yung mga pasaway. So, talagang, but, even though, mga, para, yung mga palainom, mga sugarol, mga ganon. So, kaya nung nag-company retraining ako, talagang na-propel ko na yung mga tropa ko sa But nakikita ko talaga na itong mga tao na to, they have the potential to become a good warrior kahit na mga pasaway. No? So, it's just a matter of how to motivate itong mga tao na to and just to give them good purpose, no, dun sa mga ginagawa nila, sa trabaho nila, so that you can motivate them. No? So yun, so I train them hard, no? As a unit. So I always motivate them, make sure na laging high moral yan, and lagi kong kinakausap. And so nung nag-test mission na kami, ang lagi kong sinasabi sa kanila, no? So it is not a one-man,
one-man mission. It is a company mission. So everybody should contribute from the private. And then yung isa pang ano ng aking company, nung inorganize kami, yung mga senior NCO ko, yun yung galing sa mga kumpanya. And then more than mga 70% of my troops were newly private. No, mga bagong graduate ng privates. But ang maganda lang doon, pag graduate nila ng private, sa basic soldiery, they continued yung ranger training. So before they were assigned doon sa kumpanya, mga kumpanya namin, 15, 16, 17 companies, so they were already ranger qualified. So kahit na bagong organize yung unit ko, then yung mga NCO ko, mga pasaway din, however, yung mga, kahit na mga private yung majority ng tropa, they are all ranger qualified. So ganun yung setup ng company ko noon. So, yun na. So, nag-test mission kami dyan sa Bulacan, Quezon, Laguna, then Sierra Madre. So, nung isang submission namin was an NPA encampment at the middle of the Sierra Madre mountain ranges. No? So, nasa boundary siya actually siya ng Quezon and Aurora. Pero parang nung tinitingnan namin sa mapa, it's part na siya ng Aurora. Palabas siya, Bulacan, tri-boundary ng Bulacan, Aurora, Quezon. Pero nasa Sierra Madre siya. If you remember yung Dingalan River, sir? Dingalan, ano ba yung river na malaki dyan? May malaki. Basta yung papasok ng loob ng Sierra Madre, yan, nandyan siya, sir, sa loob. So, however, ang problem was, ang challenges dyan was how to operate on that area. No? Kasi, kung tingnan mo yung Sierra Madre, if you will operate or you move by foot, it will take you 2 weeks para makarating dyan sa objective na yon. Kasi puro bundok no? Re-resupply ka in the middle, then another 1 week para mo ma-hit yung target. Nasa gitna talaga siya. But the enemies, they are using yung Umiray River. Remember, Umiray River, from Dingalan, napapasok ng bangkayan, sir, hanggang sa Caloocan. However, hindi naman namin magagamit yon. We cannot use yung mga bangka na ginagamit nila. Di, compromise ka lang. So, yun ang ginagamit ng mga NPA. Kaya nakakasurvive sila dyan. So, nakakapasok yung mga bangka. So, ang plano, ano yung plano? So, nung in-approach kami ng our battalion commander then was General de Tabali. Sarbib, newly organized battalion. Our S3 was then General, then Captain Pangkog. So, yun yung aming S3. So, sabi ni Sir Romanching, merong target yung SOLCOM from the police. May GPS reading yung CR ng kampo nila. Doon sa MAEA sila sa loob So, yung target was parang Regional Party Committee ng Quezon. Hindi siya kay Cabart, but more on sa, siya, Aurora yata siya, sir. Part ng Region 3 o Region 2. So, nandun sila. Pero, target ng pulisyo, may GPS. So, pag tinignan mo, Umiray River, another tributary river, pataas yan, nandun yung kampo. So, pinpointed siya. So, sabi ang True Solcom, sila General Pangilinan, sila Sir Bosques, may mga target nila. So, nang pinusyan sa amin, tinanong ako ni Cormancing, So, operator natin to. So, sabi ko, sir, okay lang yan kung hindi naman tayo makapaglakad yan because it was too far, for us to move by foot. Sabi ko, sir, kung may chopper kami, laglag nyo kami doon sa may Umiray River, assault namin frontal kasi kaya namang isil Yung mga bravery talaga ng Ranger. Sabi ko, but I need at least 4 UV. Kasi para at least makadala ko ng 2 section kako. So the other companies will just follow on. Ang importante, kasi nakita ko yung sir, Umiray, tapos ang tatas ng bundok. Pag nilatagan mo siya sa rap, so ma-prevent mo sila makalabas, ma-contain mo sila, madali lang hanapin kasi bundok naman yun So, pumayag yung Solcom. Sabi ni boss nila, sige, we will provide. So, ang mangyari, ang concept, so from Sinuluan, dito kami sir, from Sinuluan, sa may area sa Quezon, yung Pacific side, sir. Real, sir, Real at saka yung isa pa, sir, yung sunod. So, Real, basta dyan sa area na yan. Isakay kami ng Navy ships. From Navy, dadaling kami ng malapit doon sa may tapat nung kampo, sa may Pacific side, sa dagat. Mag-ship to shore kami doon sa Kwan. Para yung chopper, doon na kami pipick up. Doon kami, tsaka kami lalaglag doon sa sir, sa target. Tatawid parang bundok, taas tsaka okay, go.
So, ginawa ng General Tabali, ginawa ng Solcom. So, ang kasama ko doon, 17 SRC, 18 SRC kay Somerser. Somers. Tapos, ang pulis, siyempre, target nila, nagsama sila ng SAP. Kasi ang SAP noon, during that time, nung si Lacson pa si Ping Lacson pa ang chief PNP, gusto niya yung SAP, may body sa Ranger para daw masanay sa insurgency operation. So, yung mga SAP na, mga baby SAP nga tawag ko doon sa kanila kasi yung mga bagito talaga. Wala. Ikaw noon talaga, ano ka na eh. Pero ang gaganda ng gamit. Saka may mga Ranger din siya, pero konti lang. Not all of them are Ranger. Pero makita mo naman mga bata, malalakas eh. Pero kulang lang sa experience, no? And talagang turuan mo pa kung anong dadalhin sa operation eh. Kasi ang dala nila, pera. Yung mga, Aray ko po. kasi akala nila, baka mabibili din. Anyway. Makarating pero natuto naman yung mga sapat na namin mga operasyon, yung mga sumunod, okay na. So anyway, ang dala ko sir is isang section na lang, dalawang section pa rin sa akin. Tapos sinama ko na isang section ng SAP sa akin, tapos si Somers, ganun din. Isang kumpanya din siya, dalawang kumpanya kami. Kasi ang target sir, mga ano lang, nasa 40. Ando, naka-encamp din siya doon. So, plenum yun sir. So, okay, so go. So, ito na, nung operations na sir, nung D-Day, so, naiyan na kami na from Nakar, inakay kami ng Navy, iminub lang kami ng konti north, tapos idinaong kami sa isang barangay doon na malapit lang doon, kumbaga tatawid na lang. From there, yung chopper sir, mga 10 minutes na lang, estimate ng Air Force may laglag kami doon, okay lang. Tapos, yung susunod, mga in 20 minutes, may yung next na sortie, may ilaglag niya rin. Sabi ko, okay na. Sarap ng mga ganong banat eh, ano? Pang NPA area. Opo, sir. Parang ano nga, sir. Okay to. Sabi ko, special officer. Anong, kumbaga, parang napapanood mo sa Vietnam, yung kay General Moore. Sabi ko, maganda to. 4 na chopper, masaya. But anyway, ito na, D-Day. Ito na, sir. Ito na yung chopper. Pagdating ng chopper, problema, dalawa lang yung chopper na available daw. Yung 4, yung 2, nagamit daw ng VIP. O sabi ni General Tabali, bakit 2 lang? 4 yung usapan, sabi niyo kayang i-provide, nagamit daw. Wala, magawa, 2 na lang. So tinanong ako ni Sir Pangki, General Pangkog, Captain Pangkog. O Munching, 2 lang chopper, go. Go na lang. Sir, kausapin ko yung airport, basta i-assure niya sa akin, after 10 minutes, naisunod niya yung sunod na sortie. O, sabi ng Air Force, sir, kaya. O sige sir, go tayo. So, ang sabi ko, hindi na kami sir magdala ng pack, puro bala lang dala namin. So, yung aming dala doon was, 2 team yung dala ko, isang section man lang, sa UV lang sir, isang team lang kaya niya. Pero 260 dala ko, 2 radyo 187, tapos yung bag namin, iniwan namin muna yung pagkain, puro bala. Sabi ko, pag hindi tayo masunod dito, paugatan na tayo dito, at least marami tayong bala. Kaya hindi tayo makakain, sa may bala tayo, okay lang. So, yun na. Umayag ako, sir. So, dito na. Ito, problema. Pagdating ng nung nasa taas na kami, sir, wala pang GPS kasi ang chopper nun, sir. That was 1999. Huey ito. Huey. Walang chopper. Ang dala kong mapa dyan, ang laki, 4, kasi laki siya ng operation, Sierra Madre. So, 4 na banig yan. Ayun, pwede maging kumot. Saling kumot yung mapa ko, 4 na sheet. Ang laki. Nakalagay siya pa po. Target namin doon. Ito na. So, lipad kami nung 2 panzer. Nung chopper. Pagdating doon, ako naman, sabi ko, alam niya di grabe yung confidence ko sa piloto. So, pero ako, may GPS ako, sir. Sabi ko, mag-open lang ako ng GPS. GPS kasi sa chopper, medyo hindi siya makukuha ng satellite, lalo pagka umakyat pero nung umangat kami, pero ako, alam ko yung configuration ng river, sir. Siyempre, alam ko kung baga, nabivisualize ko na, wala pang Google Earth noon, pero nabivisualize ko na kung ano yung itsura ng ilog. So, more or less, nung lumipad yung chopper, binaba niya kami dyan. Sabi ko, parang hindi man ito yung hindi ito yung target namin kasi pagdating ang alam ko, may ilog na pataas nandun yung campus, sir. Binaba niya ako doon. Kurba-kurba. Sabi ko, sir, hindi to. Hindi yan. Sabi ko, hindi ako bumaba. Angat uli siya. Ipat na naman. Pagdating, lalong yung pangalawa, hindi. Sabi ko, sir, baba muna ako kasi alam ko, sir, medyo na. Nung tinignan ko yung GPS ko, parang, iba, ang layo.
Sabi ko, sir, pababa lang ako, sabi ko, kuwan lang ako, map check ako. Lalayo ako sa chopper para isigurado ko yung dala ko ng 2 tropa, forward ako, kuha ko ng GPS reading, yung chopper, naka-hover lang dyan, sir. Sabi ko, sir, hindi, ang layo. Talagang yun talaga, sir, yung hindi naman, actually na yung GPS, tama talaga, malayo. Balik ako, sir, hindi, malayo. Lakad na naman, maya. After na siguro yun, sir, mga 30 minutes na paikot-ikot kami doon. Yung huling ko namin, umabot na kami, sir, doon sa kubunan na, parang Campection na eh. Galing kami sa kabilang side, sir. Ganun na kalayo yung nalipad namin. Sabi ko, wala, balik na tayo. Pero ako, gini-GPS ko, sabi ko, malayo, lampas na. So, ang ginawa ko, sir, binubuksan ko pa rin yung GPS ko, pero sabi ko, balik na. So, sabi ng piloto, sir, wala na, balik na tayo. Sabi niya, nagsisenya sa akin. So, nung bumalik kami, sir, nakita ko, tinitingnan ko yung compass ko, siya eh. From GPS location ko doon sa mapa, tiningnan ko, nag-juice na siya, sir eh. So, nung tinignan ko sa mapa, kung naka-juice ito, matutumbok niya, sir, yung bibig ng Dingalan River. Anong Umiray River sa Dingalan. Kasi sabi ko, yun lang naman ang reference namin, sir, yung Umiray River eh. Nasa loob lang niya eh. Kasi sabi ko, pwede pa to. Punta ko sa pagitan ng piloto, sir, ako ang navigator nila. Nung pagdating ko, ginanong ko yung mapa, sir, sa harap ng 2 piloto. Sabi ko, sir, dito tayo. Tinuturo ko, sir, ito ang movement natin. Sabi ko, pagdating dito sa Dingalan, dyan yung Umiray River, sundan natin ang Umiray River. Sigurado, doon tayo babagsak sa target. Sabi ng piloto, sige, kaya. Pagdating namin ng Dingalan, sa Umiray River, yung bunganga niya, dive yung piloto, pasikat siya eh. Retap, flying kami siya. Ganyan-ganyan kami siya. Parang Vietnam talaga to. Vietnam, sir. Ganyan-ganyan kami siya. Umiray River. 3-top level lang siya. Okay Ako naman, ang nag-navigate, tinitingnan ko yung ilog na dinadala, tsaka yung kung nasa na kami, nusundan ko. Talaga ako sinagawa, tinuturo ko sa sir, dito tayo. Tapos, sabi ko, sir, ito yung target, dito na tayo. O kaya, alam nila, sir, ako ang nag-navigate. So, nung malapit na, so, ayan na. O, binaba niya kami doon, sir. Pero tanghali na, mga alas 7 pasado na yun. To make up kami before magliwanag, sir eh. Mga 6 o'clock pa siguro, before pa. So, dumating kami na, halos magsi-7 na, kumbaga burnout ka na. Burnout na, sir. Yung chopper, syempre. Although, alam ko naman burnout, pero kung narinig nila yung lipad-lipad namin, na burnout na kami doon. Pero hindi naman nila din alam na doon kami biglang lalapag, sir eh. Kasi nag-3-top siya, sir eh. Pagdating doon, sa baba kami, 2 team pack. Ito na. Secure yung ito, mga bato-batuhan, sir eh. Secure kami doon lahat. Kabilaan muna, baka may isang team doon. Sabi ko, sige, sunod ka agad yung still lang layout ng 187, tawag, so dito na kami. So, lipad yung chopper. Ito na ang problema, sir. Siyempre, after 1 hour, wala nang gas. Yung chopper. So, mag-gas up yun. So, it took them, pag-gas up, mga 30-45 minutes yan, sir eh. Cool down muna, tapos lagyan, tapos makapanda rin. So, basta sabi ko, hindi mo na kami gagalaw dito hanggat hindi yung nakadikit na paglalaglag ng tropa rito. Kasi anyway, nakasecure naman yung harap, hindi man sila makalabas eh. So, ito na. Ang nangyari, sir, sa mga sabi, yung sumunod, nag-gas up pa siya, naisunod pa yung tropa ko, tapos inilaglag pa niya nalaglag yung tropa ko, may isang kumpanya pa, sir, na ihahabol. Si Kesumera. Yung Kesumera naman, nilaglag siya, malayo. Sa halip na ang distance nilang sa akin, yung halos less than 500, parang umabot ng 2 kilometers, 3 kilometers yung pinaglaglagan kay Sumera, kaya natagalan. In short, nailagay yung tropa ko, at saka nai-unload yung tropa ng 18, hapon na, sir. Hapon. Yan na yan. 4 o'clock na ng hapon. Pati yung pulis, kasi parang 2 section sa akin, isang section ng pulis. So sabi ko, tawag ako kay Sir Frankie, sir, sabi ko, na to? So itutuloy namin ito, pero ang gawin ko, mag-decoy lang ako dito sa harap. Kasi si Sumera, wala man siya, sir. Ang ko sana, pag wala na si Sumera, iwanan ko siya sa baba, akit ako. Wala siya, sir, hindi siya umabot kasi layo eh. Sabi ko, sige, mag-decoy lang tayo, iwan lang yung mga kubo-kubo yung mga tent-tent dyan, tsaka yung magpa-apoy, tapos iniwanan ko, sir, yung harap.
Kasi, kwan man lang, yung police, actually, isang section lang din yata yung dala ko. Tama, yung isang section ko, nandun sa PIP company pa. Kay Sir Mansano, may operation din, sir. Ate ako eh. So, ang ano ko doon, tama, isang section ako, tsaka isang section ng police. So, bali, dalawang section lang kami, sir. So, sabi ko, wag iwan na yan, akit na tayo, sinama ko na police, sir. So, magdamag namin inakyat yung ano, sir, yung, kasi ano eh, nakita mo yung bundok dyan, sir. May mga ridgeline na ang tataas, ang tatarik, tapos nandyan sila sa gitna. Tapos ito, Miray River, at pasukal. So, ang sabi ko, wag na natin ano, so, akyatin na lang natin sa taas, tapos babayin natin. So, magdamag kaming umakyat, sir, sa ridgeline. Inabot ko talaga yung pinakatuktok. Tapos, tsaka ako sinuyod pababa. Kasi ang estimate ko, hindi rin talaga to lalayo, sir, dahil wala man silang ibang ano doon. Hindi man sila mabuhay doon sa bundok. Layo-layo. Oh. So definitely, dito lang yan siya, magtago-tago lang yan, baka angat lang iniisip ko eh. Sabi ko, sige lang, akit. So inakyat ko, magdamag yan siya, walang tulog. Hanggang doon sa pinakataas talaga. So nung nasa taas na, baba na kami, paumaga na siya. Nung sabi ko, pinahiwalay ko na yung police niya, sa kabilang side, dito ako sa gitna, at saka naglagay ako dito sa kabilang ridge, alalay lang. So, yun na, sir. Nung pagdating namin doon sa, nung malapit na kami doon sa encampment, actually yung kalaban, umakyat lang siya ng konti. Siguro mga 200 meters lang, sir, mula doon sa kampo niya. Umakyat lang siya. May hunch ka na gagawin nila yon o wala? Sir? May hunch ka ba na Ang sa akin, sir, inisip ko, ganun lang talaga yung ano nila na... wala sila ibang aksyon? wala silang pupuntahan sa kasi katarik na eh. Alam ko na ang NPA naman, mga... nito, sir eh. Hindi rin mga tagaron nito. Tapos ang ano nito, magsa-sidestep lang, tago-tago lang. So, binaba ko siya. Nandun lang din sila sa ilog, sir. Hindi sila umalis. Umangat lang nga sila. Siguro, ino-obserbahan nila kami doon. Siguro, ang kala nila, baka hindi naman kami akyat. So, tapos nandun na ako, yun na. Nung mga bandang tanghali na yun, sir eh. Nung nag-start na kaming makakuha ng may tubig na tumutulo na. Sabi ko, baka nandyan na. So mga maya, andyan na. Yung meron kami, ang naupihan kagad namin, yung nasa likod na nila, sir, na tao nila. 4. Kami, yun na, sir, kalaban. Uy, salas. Galing taas kayo. Galing kami taas yan, walang tulog yun. Talagang binaba namin. So pagdating namin doon, yung pulis, yung nasa kanan ko, nasa na kayo, may nakikita na kaming kalaban dito. Mabagal talaga, sir. Siyempre, mga hindi man sanay. Sabi ko, sir, sige sir, sunod kami. So, dikit muna kayo. So, pinadikit ko siya. Tapos, nung medyo malapit na sa amin, sige, nandyan na yung kalaban. Hindi lang nila makita, sir. Tapos, nung pinapunta ko pa sa tropa, pinakita ko pa sa isang team yung police ba para, alalayan, sundan mo yung police doon, link up ka, tapos i-guide mo sila, dito kayo pumunta, dito kami. So, nung nandun na yung mga pulisher, naligap ng tropa, nandun lang kami, nakastanto lang kami, nagmubula-bulahan lang yung kalaban. Pero kitang-kita nyo na. Kita na namin yung kalaban, sir. Yung sa taas sila, medyo parang sabi ko, puta yung pulis, baka ma-compromise tayo, dahan-dahan lang. Pero kami, nakaano na, sir. So, bula-bula lang sila. So, ito na, nung nakaano na yung pulis, sir, dito na kami, pero alanganin, matarik. Sige, dyan na lang kayo. Basta, at least, andito lang kami. Alam nyo kung nasa ng pesto namin. Then, sila naman ang importante sa operation, lalo pag ganyan masukal, make sure na yung kabilang team is may idea siya kung nasaan ka to avoid crossfire, to avoid yung mga missing counter. Kasi kung pabayaan mo lang siya doon, talagang kayo magbarilan doon. So, kaya pinadikitan ko siya na isang team. So, nung nandun na kami, ito na, ako talaga mismo yung unang pumutok. Sige, delay na natin. Wala, hindi na kami maka-forward, sir eh. Ito, bangin na rin. Hindi na rin makaano yung tropa na. Ang makaprot lang sa amin nga, ganito lang eh. Siguro mga ganito lang kalapad, sir, yung ilog eh. Yung pag ganun na siya. So, di nung 3 kagat, tumba, sir. Problema, di nung nag-asot-asot na kami, maya-maya, ba't sinalubungan mga 2 o 3, sir, oh? Ganun ba? Ako dun, sir eh. Sila Balasa, kasama ko dyan, sir. Grabe, no? Lumaban din. Lumaban, sir, kasi nakastanto na sila. Alam na nila na nandun kami. Ang nabangga lang namin, yung pit nila. So, 3, patay yun, sir. Tapos, ang hirap kasi, dahil canalizer, wala kang room for So, itong police, pinababa ko ng pinababa. Problema, nung bumaba sila yung, tama-tama yung 2 o 3 ng nung kalaban, doon sa kanila tumatama. Namatay na ko ng isang police din, sir. Yung officer, wounded, inabak, namatay din eventually. Tapos, dito sa kabila, ito lang ang pinakyat ko, yung kaliwa.
pinapilit ko akitin sa tropa para makakuha. Yun lang ang nakaano sa amin siya. Nakatulong sa amin, yung umakyat dito na tropa. Yung kasama ko na 4, naghati na kami. Yung 4, sabi ko, umakyat ka na dyan. Sila, hindi ko pa nga alam sa yun. So, inakyat nila. So, yun yung naka-provide ng magandang sir. So, eventually, bumaba yung tropa. Ang problema, wala na akong nilagay doon sa baba ba? Balubong dahil wala pa man yung PIP company, layo pa. Pero eventually, ang nakuha lang namin siya, 3 lang yan, 3 body cam, 3 barrel, yung mga poste nila. The rest, takbuhan na naman. Tapos nung dumating kami sa kampo, wala na, yung kampo siya, natiklop na yung mga sako, clear na siya. Dumating kami doon nung umaga, tapos na namin, the following day na. May picture ako sa iyo noon, yung mahaba yung malaki-laki yung mo. Yung parang Yung siya, kalo mo. yun, Ano ba yun? iba pa yun, sir. Ay ba dami mo kasi encounter ba? Ito, yung sa lang, sir, yung sa kami ni Clemente naman to. Sige, ito, tapusin muna natin to. Ito, sir, yung wala pa si Ronald dito, hindi ko pa siya exo, sir. Okay. Kala ko ito yun. Si Juni pa yung ko dito Si Juni pa yung exo ko dito nung time na to. Juni. So, from Abubakar to... Juni. Before Abubakar to. Before Abubakar Before pala to, Abubakar sir. to. Tama, before Abubakar, sir. Si Ronald muna pala ang aking dito, ang aking... Hindi, sir. Ronald Clemente, Clemente. Juni Agoncillo. Ito yan yung mga generation namin. Sir. Sino ba nauna kong exo sa kanila? Si Ronald, sir. Nung nag-organize kami, si Ronald ang ko rito. Ang kasama ko rito. Pero nung operation na yan, nandun siya sa kabila. Hati kami, sir. May target din yung PIP company. Pinabody yun sa, kay si Ronald Clemente doon sa Laguna. Tapos ako yung dito sa Quezon. So, yun yung sir, yun yung nagkuhan doon. Nakuha namin. Pero yung mga kalaban, dahil wala namang nakasalo doon, nung sinundan, di na namin nasundan sir. Nung dumating yung PIP company, wala na, tapos na. So, inibak na lang namin yung wounded, tsaka yung mga kuhan. So, but anyway, ang mo doon is yun nga. So, sometimes, ang hirap ding sir, mag-conceptualize ng operations when you're relying doon sa mga asset natin na hindi siya, walang assurance that it can be provided. So, yun yung lessons na namin doon. But however, sabi ni ang Ranger kasi, pagka nandyan na, at least, merong 2. So, igino na rin namin. General Dito Bali and yun nga, and sometimes, kahit katulad na, yung ganung opportunity, marami kang uncertainties, marami kang mga frictions of war na you cannot, na minsan hindi mo ma-anticipate na nangyayari. But yun nga, ang sabi ko palagi sa mga, sa mga tropa, we should be prepared. And we should never stop from one. Kung okay na yan, hindi So, ako talaga, I strive to, na makadeliver pa siya. Sige, kahit akitin natin yung bundok na, hindi tayo matulog. Basta masigurado lang natin na safe tayo pagbaba, may makuha pa tayo. So yan, mga ganon, wala. Kaya lang, unfortunately, may wounded na pulis na matayan din siya. But, of course, sometimes part ng ng gera. Although alam mo na nasa advantage ka, pero pag oras mo na at minalas ka, yun din yung So, it's very important, na talagang you should always take like sinasabi, the initiative, paano ka maka-create ng opportunities. Kasi yon kung ikaw, wala ka ng gana or wala na to, so hindi ka na mag-isip kung paano mo makaka-deliver or makaka-create ng opportunities to engage the enemy. So, hindi ka talaga ma-enkwentro. So yan, ito yung na yan, sa Umiray. Colonel Monching Rambo Almodovar, the ultimate warrior. Idol, as in idol ko yan, hindi ako nang bobola.